computer kasi na-erase. Receive the applicant of Congressman Salupudin. Oh. Tapos, papirmahin mo si Congressman. Business permit. Tapos, tignan mo. Yan, computer. Tignan mo yung trabaho mo. Patatapos ko ito, siguro mga next week. Pari, bigyan ka ng stub. O sige, bumalik ka dito next week at 3 o'clock. Kunin mo. I do not like people killing. Ayaw ko yan. Gusto ko pagdating doon. At gusto ko naman para pag nagkamali ka, diretso ka sa... Walang ombudsman, paalisin kita. Ngayon, ombudsman, pahirapan ako. Alis ka, ombudsman. Human rights. Sunugin ko yung building. Mas mawalan tao. Ibig sabihin, alam mo, hindi ninyo ako kilala. I know. Before this presidential campaign, hindi ninyo ako kilala. Hindi naman ako gwapo kay James lang. Gustiso yan. Tausog Chinese yan. Hindi naman ninyo ako kilala. Wala naman ako nagawa. Ordinaryo lang. Bakit ang mga tao nagsisigawan? Hindi dahil ako. Dahil ang tao gusto talaga baliktarin ang gobyerno. Sawang-sawa ang tao sa korupsyon. Wala silang nakita sa pera nila. Yun ang masakit. Pati ako tuloy, nagkaroon pa ng bilyon. Putang ina. Kung ako may bilyon, 71 years old na ako. Tangina. 71 years old, tumatakbo ako ng presidente. Kung may bilyon, nagbili na ako ng aeroplano, pati helicopter. Bakit ako maghingi ng tulong? Sinabi ko sa inyo doon, baka hindi ako makarating sa inyo dahil wala akong pera. Pero ngayong lumalakas na ako, meron ng mga tao nagbibigay. Iyon ang totoo. Na gusto ninyong malaman. Itong si Askal, dakilang Askal, talagang aso. Ako, kilala mo, James. Kilala ako ni Salupudin. Kailan ako nagkapera, congressman kami? Mga taon na ako ang account ko, ayaw ninyong 17,000 talaga yan. Ngayon, naging 27 kasi pinasok kanila ng pera para tignan nila kung buhay. Na hindi nila alam, sabi nila bilyon. Sabi ko, sige, natagalan na ako, kinikitoy ko si Trillanes. Sabi ko, political, sabi ko, hindi naman umabot ng 211 billion. Lesser. Ang 17,000, lesser talaga yan ako. Pero gusto ko kanina mag-exit ng affidavit. Kasi kung mag-exit siya ng affidavit, talagang lie. At saka under oath, I can charge him for perjury. Kaya nauna na ako, kasi si Inday sa pangalan namin dalawa. Alam mo bakit? Kasi hiwalay ako ng asawa ko. So lahat ng mga deposito ko, si Inday ang kasama ko. Para kung saka mamatay ako, wala na yung korte-korte order. Andore. I-withdraw ni Inday, bayaran niya ang punerarya, at sulugin ako pinakamulan. Ngayon, putang ina itong Rojas na ito. That is the reason why this government is very
Isang Chua, Trillano. Ito ha, I will charge him for treason. Kaya lang wala na yung trial ng treason. But he committed treason. He went to China 16 times. Kailangan malaman ito ng mga sundalo, pati pulis. Your country, ganito pakinggan. Ilan? 16 times. After the 16th trip, China started to construct. Walang isang Navy pumunta doon na umalis. Amin. Ang gobyerno, walang ginawa. Marami mo namang Navy, hindi naman pinada. Atin mo kaya yung putang inang yun. Bakit hindi mo yun? Because si Trillanos was one, siya yung nakapag-deal sa China. Ayaw niya tanungin niya yung mga sundalo. Siya yan. He is really a traitor. He committed treason. Balang araw, nagkagalit sila ni Enrile, di ba? Sabi ni Enrile, anong authority mo? Anong authority mo punta ka doon? Nakikipag-deal ka. Nag-away sila. Kaya naman si Enrile masakitin. Pero yan ang totoo. After that 16th trip, we lost the Scarborough Shoal. Nag-istige ng wala tayong ginawa. At bakit naman matakot mamatay yung sundalo natin? Atin yun. Kaya yan si Trillanes. He committed treason against the Philippines. Ano yan eh? Askal ba? Dakilang askal. Kita mo maglakad. May mansaya sa Pilipinas. Putang inang to. Pinaaral sa PMA gastos ng tao, Pilipino. Tapos nag-rebelde, nag-show dyan sa Makati. Tapos sinira yung Peninsula ng hotel. Oh, walang binayad. Tapos, pinakawalaan. Ginawang askal na. Atakdo. Rebellion is a serious offense. Bakit hindi na dimanda? Sino nag-release? Di si Pinoy. Sino nag-authorize sa kanya sa China? Di si Pinoy. Bakit walang ginawa ang ating armed forces? Walang order kay Pinoy. Sinabi, skandal. Paano yan? Yan yung sinabi. Yung dolyar, sinasabi ni Mark, lagyan daw niya ng $10. Totoo yan. Tinanggap niya. Pero Wednesday pupunta ako. Buksan ko yan. It's $5,000. Yan yung kukunin ko kung magpunta ako sa trip sa abroad. Punta ako Hong Kong. Ano? Galit ng asawa. Punta na tayo ng abroad para maglamig. Hong Kong lang naman. Ayan, ang naiwan, $5,000. Billion. Sabi niya, 20 years, kasama kami ni Congressman sa Lopudin. Tanungin mo yung pagkatao ko. Mahirap lang ang tatay ko pumunta ng Mindanao. Kaya ako, Chong! Kauno na ka! defiant pati ayaw ko. Ayaw ko yung ginagawa nila sa bayan. You promise, di Bangsamoro, then you do not do it. You promise Nur, you promise everybody, you promise heaven, and you do not deliver. And you put all the people in Mindanao in jeopardy na magkagera. Kaya sabi ko, huwag tayo mag-ira. Bukas, dalhin natin ang mga paputok natin, biyahe tayo ng Manila. Sa Isakura. Doon, pasabugin natin. Isakura nakasiplit pa rin pa unahan. Kaya, mawala yung krimen. Ayaw ko yung hindi na makalakad ang mga anak natin.
Kariniban ko ha. Takot tayo sa mga anak natin. Kasi maglakad, di Kawaan nga ibo ko lang, gatos nga ibo maray. di public street. Masakit yan, para tayong inutin. Kita mo ha, sa human rights, nung namira ko, sabi ko, lahat ng mga drug lords, lahat ng mga drogista, yung mga kidnapper, drug pusher, alis kayo sa Davao. Pag ayaw ninyong umalis, patayin ko kayo. At pinatay ko talaga. Kaya magtanong si Dilima, may pinatay ito. Anong pangalan? Iwan ko. Ikaw yung sa akin, you prove it. No, ngayon yung nangaiwan, ayaw umalis. Ano yung patay? Ngayon, yung umalis sa Davao, nandito na ngayon. Tignan yung bulsa mo dyan, baka wala na yung bitaka mo. Ganun. Pag ako na presidente doon, pag sinabi ng Maynila, kung anong galaw mo, barahin ng Congress, do not do that. I have a commitment to the people. Tomorrow, I will give you federalism, Kibitay. Lahat tayo, huwag kayong magtakot magsabi. Ano mo dyan? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! That's just praising God. Kaya mas mabuti nga yan. May si Allah na tingin sa akin. Marami mga alam na nanay ko. Ano? Hindi nga nila alam dito na sa Chinese ang lam. Ang lolo ko may asawa sa China, may asawa dito. Yung asawa dito, yun yung lola ko. Yung buang na yun. Nga naman buang. Hindi. To her dying days, hindi talaga sila nag-ariglo ng lolo ko. Kasi ang inuunan niya kasi yung mga anak doon sa isang asawa. Kaya galit ang nanay ko. Ganon ang Chinese. Usually, it's the eldest. Namatay siya yun. Nawalaan sila. Binigyan kami nanay ko, pero hindi kasing, hindi maganda ang distribution. Pero okay lang. Ako naman, sabihin ko sa China, amin yan. So, mag-usap, anong gawin ko? Sikreto mo na yan, ha? Pero ganunin mo na yung ano mo. Kaya pag walang ito, punta tayo sa Spratler. Walang araman, masundan lang siya. Yung, alam mo kung bakit? Galit ako sa Maynila. Alam mo, the first hero na talagang nakipaglabanan sa Espanyol, Lapu-Lapu. Hanggang ngayon, wala tayong hero na Lapu-Lapu. Siya yung una nakipagpatayan. Alam mo, ginawa ng mga gagong putang inang ginawang isda. Piritong Lapu-Lapu, inuuna Lapu-Lapu. Kaya pag ako, totoo, hindi ako nagpapatawa. Pag na-presidente ako, ilagay ko si Lapu-Lapu national hero. The first, he was a Moro. Pero naman talaga ang ikipaglaban na lang. Tapos, yung si Magellan, yun ang ipalit ko. Anong isda dyan yan? Ganun lang. Ay, utak na. Lapu-Lapu. Anong isda dyan sa paligid? Lapu-Lapu, pero ano na? Dapat, anong isda dyan? Dubok na. Lapu-Lapu. Magellan. Yan ang bago yung pangalan. Balik na rin natin ang history. We have to correct the injustice committed against the Moro people. And we will work out an equal, equitable distribution of our territories. Kayong mga Kristiyanos, huwag kayong magay. Kaya nga ako nag-pledge, I am a Filipino. I love
the Philippines. It is the land of my birth. It is the home of my people. Ay, kung pahirapan na ako na ito na. Hindi ako kasi may nahabol akong TV interview kay Kibuloy. So, pagkadihan kanina, inabulan na, sabi ko, uwi na kayo kasi ang tao, grabe na yung tao. Di ako makababa doon sa, alam mo, bakit? Bakit sa akin? Kasi believe sila sa akin. Dahil ang Pilipino galit sa gobyerno. Because ang gobyerno inutil ang tratamento niya sa tao. Kaya, simple lang ganun. Ngayon, kung hindi ako sinasabi, ako ang Pinoy. Kung ayaw niyo sa akin, mabili kayo. Binay. Kaya ako tumakbo eh. There was nobody talking about ang gawin nila sa Mindanao. Neither Binay or Rojas na wala. Si Chris, tinanong ko, what are the three things that you do kung pasabugin ang barko? Sabi niya, siyempre, gigising ako, napatay. Bilang ha? Elawante. Sabi, sa Makati. Kaya sa Makati. Daughter-in-law ko, si Lovely Sangkola. Yan yung mga ananay ng ako ko. Kami sa Makati, Makati, aming kamay. Kaya, ubus ang aming pera dito. No! If you are running for the President of the Republic of the Philippines, you have to talk about anong gawin mo sa Pilipinas. One is that you have to solve the Mindanao issue. Otherwise, puputok ito and this flag would no longer be in its arrangement na ganito. Tabagtayan ninyo yan. Yan ang importante. Walang ruhas sa amin. I was a graduate of Wharton. Daan matuwid namin. Putang ina mo ruhas. Pati utin mo ang kulubot. Kaya ako, hindi ba hindi ako tumakbo? October 16, I did not fight. Maraming nagay. Sabi ko, may problema. One, ang asawa ko, Buhian na, di makasuding kay Banan. madunulolo, may cancer, third stage. Sabi ng asawa ko, huwag ka na lang tumakbo kasi pati yung presidente mo, paano ka manalo? Gago ka ba? Wala kang pera? Paano ka manalo? Ito yung tawa ko, kataan, di makasuding. Wala talaga akong pera. Meron akong retirement. Pero hindi. Pag sabi ka, million, 4 million, meron ako. Pero hindi yung saan nakatago. Yan ang problema. Yan ang hanapin doon sa bangko ni Rojas yun. Lahat-lahat na, pati lupa, pati mga motor ko, pagbili ko yan, wala mga 4 or 5. Yan lang, bakit ako why would I suffer? May bilyon mo kaya ako, tatakbo ako ng presidente. Bakit hindi ako magbili ng aeroplano? Kasi ang ganda yung aeroplano nila. Bakit hindi ako magbili ng bahay? Anuhin ko yung bilyon, mamatay ako. Pakita naman yun yung bahay ko. Bakit ano gago? Sino iwanan ko ng pera, bilyon-bilyon? Isugal lang yan eh. Asawa nito, may pulot. Sa bungiro yun eh. Ngayon yung vice mayor, yung anak ko. Ngayon ang bilyon-bilyon. Kailan pa kayo nakatikim? Jerry, kailan tayo nakatikim ng bilyon? Tangina pitans. Kung ginabayan na. Kaya yung Congress, pag pahirapan nila ako,
sabihin ko talaga, I will declare a revolutionary government. Tsaka mas madali ang progress natin. Ngayon, kung kayong lahat walang trabaho, tapos I will pick one. Ano lang. Pero kung makisama sila, hindi ako mapahiya sa inyo. Pero, bantay sa akin to solve the problem sa inyo. Yun ang pinakamabigat na isyo. Gira yan. Ito, puro sabi niya wala. Tangina pera. Kaya nga, malaki ang braso. Mahirap pagbilang, ha? Bilyon yan. Ako, binuksan ko na yan. Inasabi na, siguro, binuksan ko. Kaya mag-exit ang abinabi. Sinday galit. So, bakit mo? Para makita talaga ng tao, day. Kaya parang kang uto-uto ka ni Trillanes, sunod ka rin pala. Mahirap yan kasi issue yan. Ang deposit is Rodrigo Duterte and or Sara Duterte. Galit siya. Huwag ka magpo-uto-uto. You have to show to the people na hindi are lying. Mahirap yan magduda ang mga tao. Sige lang sabi ko, yan talaga ang politika. I have to leave. Pero may mga kandidato kami. I ask somebody just to make the announcement, ang mga pangalan, tapos punta nila dito para i-proclaim ko. Mga kapatid na Moro, mga Kristiyanos na, I want to be with a group that I can work with. Komportable ako. Pagdating ko dito, diretso ako sa mga opisyal, nakilala ko. Ngayon, pagpunta ko dito, kung presidente ako, dadaanan ko lang, hindi naman talaga mag-usap, walang sincerity ang usapan namin. Kalaban sa politika. Can you please help me by electing the officials local that I am supporting? Pwede yan? Yes! Sino yung nag-MC? Yung taga rito. Sino ang... Sir. Ano po? Excuse po. Sir, Ikaw na good evening po. Alright, so, ang gagawin po natin, umatras lang po tayo ng konti po. Ang lahat po ng mga, I think, mga kapatid yata ito nila, kapatid at mga entourage po, mga kasama po ni Duterte. So, ganito po ang gagawin natin, tatawagin po natin kada isa as requested, by requested po. And pupunta na lang po sa harap. Ganun lang po, para sa pictorials. We will start with the Councilor of District 1, Bernal Hamsferwin, numero 8 sa balota. Palakpakan naman po tayo. Number 6 is Jemar L. Barahim. Nandito po ba siya? Nandito po. Okay, kung pwede, tumabi lang po kay Mayor. And number 12 sa balota, si Bernardo S. Doliosa. Nandito po. Pwede pong pumunta dito sa gitna. Okay po, Bernardo Doliosa. After ko pong sabihin yung pangalan, pumunta na lang po sa group. And number 15 sa balota, Hapas, Nicole Ann. Nicole Ann Hapas, are you here? Number 19 ay si Jul Habib Sabri, also a councilor candidate for District 1. Number 23 is Diade Apo Dato Luis. Nandito po ba? Itawag ko po yung pangalan, pumunta lang po sa harap. Number 26 sa balota, si Rustam A. Muhammad. Number 26. Magandang gabi po. Okay, tumayo lang po kayo dyan. And of course, number 34, si Sally H. Sulaiman.
Alright, so House of Representatives ng District 1, kasali po dyan for Vice Mayor is si Luis Biel III for Vice Mayor, and ng Mayor po ng Masa, si Albert Cahayon. Number 1, palapakan po. Official candidate po ng PDP, Attorney Mel Sadain. Palapakan po natin. Candidate for Vice Mayor. Ano pong number niyo po sa balota ulit? Number 4. Pero po, si Duterte ay number... Ayan po, dapat natin alamin po yung mga numero. So far po, ito na po yung mga dapat basahin. Meron pa po last. Ustads Abdul Kari Ladjamatli for Congressman, District 2 ng Zamboanga City. Huwag niyo pong kalimutan po yun. District 1 po kayo. Congressman yes, for Congressman, number 4 po, si Taib Nasaron. Ayan po. So, okay na po tayo. At this point, I would like, we have one more. For District 2, Datu Apra for Councilor. District 2, number 6 po siya. And we have Donita Ortega, Zamboanga City Councilor for District 2. Pumunta lang po dito at kumamay po kay Mayor Duterte. PDP laban po yan. And number 3 po, si Hadja City Amira Sangkula ng Siasi Sulu. Mayor naman po. Yan po. Thank you very much for being here. Alright, meron pa tayo si Mayor Hadja Norida Hadjal. Nasaan po? Ayun po, nasa gitna na rin naman po. Picture na lang. Number 33, and you are? Talid Bendatun, District 2. Ayan, kumamay po kay Mayor Duterte. And you are? John Duterte. Number 14, sa councilor, sa balota for councilor sa District 2. Ayan po. Ayun po. Itaas po yung kamay. District 2 naman po for councilor Teves Florinda. Ayan po, District 2, Teves Florinda. Rosemary Beldan for councilor District 2. Alright. Thank you very much po. Palapakan po natin ang lahat po ng miyembro po ng PDP laban. Siyempre, senador naman po this time. Okay, thank you very much sa lahat po na nandito sa taas niya na etablado. Alright, one of the sultans, Sultan of Maguindanao is also endorsing Mayor Rodrigo Duterte. Lahat po ng mga nasa Senado po, senatoriables, please come in front. And po sa lahat po ng mga tumatakbong konsehal sa District 1 and 2, maraming salamat po. As requested po by Mayor Duterte, lahat po ng mga senatoriables, please come up on the stage. And thank you very much po sa mga councilors for all the districts. Dalawa lang sila nandito. Si Senator Francisco Tolentino nandito po. Alright. Tolentino po, andito po siya. So kailangan natin mag-picture. Si San Beda at Branco sa fraternity. Ewan ko kung anong tatakbuhan nito, nakiligyan mo. Alam mo, I need people to help me. Pagkasakali, alam mo, ang sentilit na bito ko dyan sa PDEA, i-disband ko yan. Alam mo bakit? Contaminated.
But during the term, siya yung humawak, General Santiago, okay pa ang PDEA. Pero ngayon wala na.